What's up guys? This is Sharky, ang nag-iisang namang dagat ng SCLSS. Di porket shark ako, pagaya na ako ng mga olas mo. Isa po akong shark na pair at hindi nangaharas. Charot! For today's video, ating pag-usapan kung bakit nakakapaningil pa ang mga OLA companies kahit trade na sila. Itong mga OLA companies na to ay parang asawa mo at ang kabit niya. Huli mo na, pero diretso pa rin ang relasyon nila. Charot! Let's start. Bakit nga ba nakakapaningil pa mga OLA companies kahit trade na sila? Ang isa sa dahilan ay ang system generated. Kapag sinabing system generated, yung unit na, or yung PC, or yung laptop, or yung programming nila ang naniningil sa'yo. Once na hindi ka nakabayad, naka-schedule na yung mga text messages para maningil sa'yo. Halimbawa, ang due date mo ay November 10, 2023. After ma-approve ang loan mo, nag-set na sila ng schedule ng reminder text messages para sa'yo just in case na hindi ka makabayad. Kaya kung November 10 ang due date mo at November 8 sila na raid, makakatanggap ka pa rin ng text messages galing sa kanila. Pangalawa, hindi natuloy ang kaso laban sa kanila. Nare-raid ang mga OLA companies dahil sa reklamo or complaint sa kanila. Pero paano kung after raid, hindi na nagparamdam si complainant? Ano bang mangyayari? Ganito po kasi yan. Gento, dito basta bingo. Ino, parang bento. Ino kaya po. Ino, kahit na wala pang ito. Gento, pagkakawal ikaw ko. Ino, eto kaya po. Nagreklamo si complainant against sa OLA company at isa na siyang plaintiff. Si OLA company naman ay isang dependent. During investigation, nalaman ni ACG or NBI na ang nanghaharas ay si Pera Loan. Base na din sa mga sinabmit na evidences ni plaintiff. Nagsagawa ng operation to raid si ACG or NBI sa OLA company na nanghaharas. Ni-raid to at na-televise. After raid, hindi na makontak si complainant or ayaw na niyang i-pursue yung kaso. Kaya ang nangyari, wala nang usapin na magaganap sa korte. Ending, 2 to 3 days lang nakadetain ang mga agent. Back to operation again sila. Walang saysay, di ba? Walang saysay. Kaya my dear OLA victims, kung gusto ninyo silang maparusahan o pagbayaran ang ginawa sa inyo, huwag kayong matakot. Kung lalabanan ninyo sila, idiretso ninyo hanggang sa dulo. Huwag lang sa umpisa magaling, tapusin ninyo ang proseso. Okay ba yon? Okay yon, para walang masayang na panahon, di ba? Idiretso mo yung kaso na inihain mo laban sa kanila. Pangatlo at ang pinakalas sa lahat ay dahil sa mga third parties or yung mga collection agencies nila. Ang mga utang nyo na nag-due date na ng 3 days ay sinasubmit nila sa collection agencies nila para sila na ang maningil sa inyo. Kaya kahit trade na si OLA company, masisingil at masisingil pa din kayo. Ito yung tatlong dahilan kung bakit nakakaspaningil pa din ang mga OLA companies kahit na raid na sila. Ang tanong, dapat pa bang bayaran sila kahit trade na sila? Sa SCLSS po, may prinsipyo kami. Naniniwala po kami na ang utang is utang at responsibilidad natin tong bayaran. Ngunit kung alam mo sa sarili mo na sapat na o sobra pa ang pangaharas at pamamahiya nila na ginawa sa'yo para kabayaran sa utang mo, then don't pay it. Nasa iyo po ang desisyon, wala sa aming mga OLA advocates. That's it for today's video. This is Sharky, ang nag-iisang pet ng SCLSS. Na nag-iiwan ng mga katagang dito sa OLA community, huwag kang mag-stuck sa pagiging OLA victim. Bagkus, pilitin mong maging OLA survivor or survivor na kahit anumang hamon ang dumating sa buhay mo. Thank you for watching!